Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Biyenang Maingay. Pare, buti nakatagal kang wala si misis mo, no? Oo naman pre, para naman sa mga bata yung pag-abroad niya eh. Tsaka 2 taon lang naman yung bubunuin sa abroad. Mabilis na lang yun. Sa bagay nga, kung dito lang kasi sa atin malabong maibigay niyo yung pangangailangan ng mga anak niyo. Kaya ako, ayoko munang lumagay sa magulong buhay sa pag-aasawa eh. Kasi ikaw, ang aga niyong lumandi ni Cherry. Kahit ganun naman pre, hindi naman ako nagsisisi. Biniyayaan naman kami ng magagandang mga anak. Magaganda nga, kaso kailangan naman nilang malayo sa ina nila. Sa totoo lang pare, ayoko naman talagang payagan si Cherry na umalis eh. Kaso, siya tong mapilit eh. Tsaka, kapatid naman niya yung gumastos sa pag-alis niya. Sa bagay nga, bira yung ganyang oportunidad eh. Kaya siguro tinanggap na lang niya. Akala mo ba pare, madali yung asawa mong babae yung nagtatrabaho? Hindi ah. Nakakayurak ng pagkalalaki. Naiintindihan kita pare. Kaya tumagay pa tayo. Tama na siguro pare, yung nainom natin. Lasing ka na eh. Sinong lasing? Tagay pa. Kailangan natin tong ubusin, no? At saka, wala namang pasok yung mga bata bukas Hindi ka gigising na maaga. Wala kasing kasama yung mga bata sa bahay. Ano tawag mo sa biyenan mo? Di ba kasama yon ng mga bata? Oo. Kaya lang, wala namang amor sa mga apo yun eh. Kaya nga malayo yung loob ng mga anak ko sa kanya. Ganun ba? Sa bagay, napapansin ko na parang may pagka-weirdo yung biyenan mo. Weirdo talaga. Kahit nga si Cherry, hindi malapit sa kanya eh. Wala lang kaming choice kasi 2 lang sila magkapatid. Alam nga namang pabayaan namin. Saan ba galing yung biyenan mo? Sa Nueva Ecija pa. Ang totoo niyan, sabi ni Cherry, kailan lang daw nila ulit nakasama yung nanay nila. Nung mamatay yung tatay nila. Hindi rin daw alam ni Cherry kung bakit kailangan silang ilayo ng kanilang tatay rito eh. Oo nga no. Alam mo, kilala ko yung biyenan mong lalaki. Mabait at marunong makisama. Pero itong asawa, parang hirap makita yung totoong kulay eh. Lalo na kapag nakasama mo sa bahay. Buti na lang, bumukod na kami. Bukod ba yun ding-ding lang yung pagitan mo sa biyenan mo. Okay na rin yon. Kesa kasama namin sa iisang bahay. Ang ingay kaya niya no? Lalo na sa gabi. Hindi ko alam kung ano ba yung ginagawa niya eh. Bakit naman maingay? Anong ingay ba yung ginagawa? Ewan ko ba pre. Basta ang ingay niya eh. Yun lang ang masasabi ko. Kaya buti na lang tulog mantiga yung mga anak ko eh. Hindi mo man lang ba tinanong kung ano yung ginagawa? Bira naman kasi kami mag-usap nun. Kapag kasi nasa malapit lang siya, nag-iiba yung pakiramdam ko. Hindi ako komportable kapag nasa malapit lang siya eh. Pakiwari ko pa nga pinabantayan niya yung bawat kilos ko. Para bang hinihintay niya na magkamali ako. Sa bagay nga pre, ganun din ang pakiramdam ko sa biyenan mo eh. Kahit sino pa sa nakakakilala sa biyenan mo. Kaya nga kapag nagyayaya kang uminom tayo, hindi ako pumapayag na doon tayo eh. Dahil baka mamaya nakabantay yung sa kilos natin. Sinabayan pa ng iling ni McCoy ang mga sinasabi ng kaibigan. Tumagal rin ng ilang oras yung kanilang inuman bago nagpaalam si McCoy na uuwi na. Hindi naman kalayuan ang inuwi ang bahay sa bahay ng kaibigan. Pagdating nga sa kanila, umupo muna siya at sumandal. Ay,
Parang ngayon ko naramdaman yung talab nung ininom namin ah. Hindi na malaya ni McCoy na makakatulog na siya sa sofa. Nagising lang siya dahil sa ingay na naririnig sa katabing bahay. Nako, eto na naman po kami. Ano na naman kaya yung ginagawa ng biyenan ko ng ganitong oras? Tumayo na lang si McCoy at lumipat sa silid nilang mag-asawa. Kinabukasan, maaga pa rin bumangon si McCoy para ipagluto ang anak. Araw yun ng Sabado at walang pasok sa eskwelahan. Mga anak, pagkatapos kumain, dito lang muna kayo sa bahay ha. Pupunta lang ako sandali sa palengke. Tumango naman ang mga anak niya na edad 10, 8 at 6. Bago umalis, binilinan pa niya ulit ang 2 anak na lalaki na ingatan ng bunso at nag-iisang babae na kapatid nila. Palabas na siya ng bahay nang makitang nakatayo sa hamba ng pintuan ng bahay nito ang kanyang biyenan. Magandang umaga po, Nay. Pupunta po ako ng palengke ngayon eh. Baka meron po kayong ipabibiling ulam. Hindi na. Salamat na lang. Pupunta rin ako mamayang hapon sa palengke. Ganun po ba? Pwede pong makikisuyo na lang sa mga bata ah. Sige, ako nang bahala sa kanila. Sige na, umalis ka na. Baka puro bilasan na yung maabutan mong isda sa palengke. Salamat po, Nay. Humakbang na paalis si McCoy. Hindi pa man siya nakakalayo nang nilingon niya ito. Nakasunod lang to ng tingin sa kanya. Para talagang may kakaiba sa biyenang kong yon. Naiiling pang bulong ni McCoy. Habang papunta nga sa sakayan ng tricycle, sakto namang si Tonyo yung nasa unahan ng pila. Uy, tamang-tama. Makakalibre ako. Ay, sige ba? Magkaibigan naman tayo eh. Hindi, biro lang. Baka wala ka pang buena mano eh. Pinakabiyahe na ako kanina. Inarkila kasi tong tricycle ko papunta sa kabilang barangay eh. Nagmamadali kasi yung pamilyang hinatid ko. Sinong pasaherong hinatid mo? Yung buong pamilya ni Ma'am Bert. Yung anak kasi noon na lalaki na pamilyado na, naghihingalo na daw. Teka, si Jomar ba yung tinutukoy mo? Wala nang iba. Ano daw ba yung nangyari? Hindi malinaw eh. Hindi kasi makausap na matino si Ma'am Bert. Pero sabi, wala naman daw sakit. Basta na lang daw nanghinat na aratay sa higaan eh. At ang sabi pa, baka daw kinulam. Ha? Sino naman yung gagawa nun? Sa pagkakatanda ko mabait naman yung si Jomar. Wala nga yung nakakaaway eh. Mabait naman talaga. Kaya lang, hindi na nagbago yung pagiging palikero niya. Kahit may asawa na kung sino-sino pa rin yung nililigawan. Ang ibig mo bang sabihin pinakulam siya ng asawa niya? Hindi. Kasi pinatawad naman siya ng asawa niya eh. Baka daw yung mga nakarelasyon, yun ang may gawa. Napatitig na lang si McCoy sa kaibigan. Maya-maya sumakay na siya sa loob ng tricycle nito papuntang palengke. Hanggang makauwi, laman pa rin ang isip ni McCoy yung nangyari kay Jomar. Hindi man sila naging magkaibigan nito, tuwing nagkakasalubong naman ay lagi siya nitong binabati. Nabalitaan na rin niya ng araw na yon na binawian na ng buhay ang lalaki. Sa bahay ng mga magulang nito ibinurol ang mga labi. Buti, dito ibinurol. Makakapunta ako para makilamay. Kinagabihan, pumunta siya ng bahay ng mga magulang nito. Marami ng tao sa burol. Naroon na rin si Tonyo na abala sa panonood sa mga nagsusugal. Nang makita siya nito, kumuway muna ito bago siya nilapitan. Oh, kanina ka pa dito? Kararating ko lang din. Napasulyap si McCoy sa kabaong ng namatay. Sarado yon na tanging larawan lamang ng lalaki yung nasa ibabaw ng puting kabaong. Oh, bakit nakasara yung kabaong? Sabi, grabe daw yung nangyari sa katawan eh. Saka, mangangalingasaw daw yung katawan, kaya sinara na lang yung kabaong. Ay, kawawa naman yung mag-iina niya.
Mas bata pa yung mga anak niya kaysa sa mga anak ko eh. Oo nga eh. Kaawa-awa talaga. Sinamahan muna ni Tonyo ang kaibigan sa mga magulang at asawa ng namatay bago sila naghanap ng maupuan. Sa sulok na malayo sa karamihan sila pumwesto. Kumpirmado na bang kulam daw yung ikinamatay ni Jomar? Yun ang ayon sa mga naririnig ko. Kulam nga daw talaga. Naniniwala ka ba sa kulam? Oo, pero sino nga kayang kumulang kay Jomar? Naging palais pa ng bagay na yon sa magkaibigan. 2 oras lang din nagtagal sa burol si Makoy at si Tonyo naman ay nagpaiwan pa. Pagdating sa bahay, narinig na naman niya ang ginagawang ingay ng kanyang biyenan sa kabilang bahay. Naiiling na lang si Makoy. Ano kaya yung ginagawa ng biyenang ko? Gabi-gabi na lang siyang nag-iingay eh. Hindi na pinansin ni Makoy ang ginagawa ng kanyang biyenan. Bago pumasok ng silid niya, sinilip niya muna ang mga anak sa kabilang silid. Kinabukasan, tumawag sa kanya si Cherry. Okay lang naman yung mga bata, mahal. Ayos lang din naman yung nanay mo. Kaya lang, lagi pa rin siya nag-iingay sa gabi. Napapadalas na yung... Ha? Oo, sige. Kausapin mo yung mga bata, oh. Ibinigay naman niya ang cellphone sa mga bata para makausap yung kanilang nanay. Habang siya naman nakadungaw sa may bintana. Di kalayuan ay nakita niya ang biyena na kausap ang asawa ni Jomar. Seryoso mga mukha nila habang nag-uusap. Magkakilala pala silang dalawa? Inalis na lang ni Makoy ang mga mata niya sa dalawa nang tawagin siya ng kanyang panganay. Gusto raw siyang kausapin ng asawa. Ano mahal? May iba ka pa bang ibibilin? Oo. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mga bata. Yung nanay mo, gusto mo ba siyang kausapin? Tatawagin ko. May kausap lang siya eh. Ha? Okay. O sige. Mahal ka namin ng mga anak mo ha, huwag mo kakalimutan yon. Mahal na mahal ka namin. Nang matapos ang kanilang pag-uusap na mag-asawa, muli siyang tumingin sa labas ng bintana, ngunit wala na doon ang dalawa. Oh, ang bilis namang nawala nila. Saan kaya sila nagpunta? Lumabas pa ng bahay si Makoy para hanapin sana ang biyenan nang biglang magsalita ito sa kanyang likuran. Sino yung hinahanap mo? Kayo po. Yung asawa po ba ni Jomar yung kausap nyo kanina? Magkakilala po pala kayo? Napansin naman ni Makoy ang pag-ilap ng mga mata nito. Hindi makatingin sa kanya ang biyenan habang nagsasalita. Oo. May tinatanong lang siya sa akin. Ganun po ba? Tumawag nga po pala si Cherry kanina. Kinukumusta po kayo? Pakisabi na lang na kapag tumatawag siya, ayos lang ako. Nakikita mo naman siguro yung kalagayan ko, di ba? Oo. Yun nga po ang sinabi ko na okay lang kayo. Siya nga pala, sa linggo po pala magpapadala siya ng pera. Meron din pong pinabibigay sa inyo. Salamat naman kung ganon. Ikaw, wala ka ba talagang balak magtrabaho? Gusto ko naman po kasi, kaso wala pong mag-iintindi sa mga bata Walang mag-iintindi ka mo? Nagagawa mo kang uminom ng alak kasama ng kaibigan mo Nay, minsan lang naman po yun. Tsaka kapag walang pasok yung mga bata, kita nyo naman po kung paano ko sila asikasuhin. Paano ko makikita lagi naman akong nasa loob ng bahay? Ang mabuti pa, iwan mo sa akin yung bunso mo. Ako nang bahala sa kanya. Sa'yo na yung 2 lalaki para makapaghanap ka ng trabaho. Pwede nyo naman pong tingnan-tingnan yung mga apo nyo na hindi nyo na kailangan na kunin pa yung isa sa kanila. Mas gusto ko po kasi na sama-sama kaming mag-aama sa iisang bubong Bakit? Wala ka yatang tiwala sa akin
Ay, hindi naman po sa ganun. O sige po, pag-uusapan pa po namin ni Cherry yung bagay na yan. Hindi na sumagot ang biyena ni Makoy. Tinitigan lang siya nito bago tumalikod. Si Makoy naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Nung tumawag ulit si Cherry, sinabi niya yung tungkol sa sinabi ng nanay nito. Nagulat pa siya sa timbre ng boses ng asawa na tila nakakasindak ang sinabi niya. Oo, relax. Hindi naman ako pumayag eh. Pangako, hindi ko ibibigay. Ba't nga ba parang nagpanik dyan? Ano? Seryoso ka ba? Hindi. Hindi ganun kadali yung gusto mo mangyari, no? Okay, sige. Titignan ko kung ano yung magagawa ko. Matagal nang tapos ang kanilang pag-uusap. Ngunit nakatitig pa rin si Makoy sa cellphone. May kakaiba siyang nararamdaman sa reaksyon ng asawa. Hindi naman ito masabi yung tunay na dahilan. Nang hapon, dinala niya muna ang mga anak sa bahay ng tatay niya. Mas malapit kasi ang mga bata sa kanilang lolo dahil malambing at mabait ang ama niya sa mga ito. Malapit rin ang bahay ni Tonyo sa bahay ng kanyang ama, kaya naisipan na rin niyang dalawin ng kaibigan nang makita ang nakaparadang tricycle nito sa tapat ng bahay. Sakto namang lumabas to ng bahay na may dalang tasa ng kape. Oh, pre! Nandiyan ka pala. Oo, dinala ko yung mga bata kay Itay eh. Nung isang araw pa sila nagyayaya rito eh. Malapit talaga sila sa lolo nila, no? Sa bagay, mabait naman talaga yung tatay mo kumpara sa biyenan mo. Isa pa nga yung biyenan ko na gumugulo sa isipan ko ngayon eh. Oh, bakit? Anong ginawa? Gusto niya kasing kunin yung bunso ko para daw makapaghanap ako ng trabaho. Ayun, binanggit ko nga kay Cherry yung sinabi ng nanay niya. Kaso, sabi niya, wag na wag daw akong papayag. Gusto pa nga ni Cherry maghanap ako ng ibang malilipatan naming mag-aama. Ha? Bakit kaya? Hindi naman niya ipinaliwanag nung tumawag ako kung ano yung dahilan niya. Anong desisyon mo? Gusto ko din naman siyempre magtrabaho kaso sino mag-aasikaso sa mga bata? Buti kung malalaki na yung mga yan. Yung sinabi ni Cherry na humanap ka na lang ng malilipatan. Ewan ko. Naguguluhan nga ako sa sinabi niyang yun eh. Kailangan ko munang malaman yung dahilan niya. Ang hirap din kaya maghanap ng bahay na malilipatan. Oo nga eh. Maiba pala ako pre. Ngayon na yung libing ni Jomar eh. Hindi daw gagawing 5 araw yung burol. Ha? Bakit? Kagabi kasi, biglang umalingaso yung amoy ng katawan. Kahit saradong-sarado pa yung kabaong ha. Grabe nga yun nangyari kagabi. Pati nga ako hanggang ngayon hindi makakain. Lagi kong naalala yung nangyari kagabi. Parang dumikit sa butas ng ilong ko yung baho. Buti hindi ka nagpunta kagabi. Kung hindi pareho na tayong hindi makakakain at nahihilo hanggang ngayon. Wala talaga akong balak pumunta kagabi kasi hinihintay ko nga ulit yung tawag ni Cherry. Mamaya nga sana ako pupunta eh. Kaso balita ko, maraming sumakit ang tiyan eh. Ganun katindi yung nangyari? Oo. Kahit nga ako parang babaliktad yung sikmura ko eh. Maghapon lang ako nagkape. Aba, baka magkasakit ka naman yan kung di ka kakain. Pinipilit ko naman pre kaso hindi pa talaga kaya eh. Okay sige. Maiba ako. Alam mo bang nakita ko yung asawa ni Jomar na kausap yung benang ko? Ha? Talaga? Kailan mo nakita? Kanina lang. Nagulat nga ako nung makita ko na magkakilala pala sila. Hindi naman naglalabas yung benang ko sa lungga niya. Sabi pa nga ng biyenan ko may tinatanong lang daw sa kanya yung asawa ni Jomar. Alam mo pre, habang tumatagal pasama ng pasama yung kutob ko dyan sa biyenan mong yan. Parang may mali sa kanya eh. Malamang, alam ng asawa mo yung tinatago ng biyenan mo.
Yung napapansin ko lang naman sa kanya yung ginagawa niyang ingay sa gabi. Lalo na nitong mga huli. Madalas nga nagigising ako sa hating gabi. Hindi pa rin siya tapos sa kung anong ginagawa niya. Bakit hindi mo alamin kung ano yung tinatago ng biyenan mo? Pinag-iisipan ko nga yan, pre. Kaso, hindi naman umaalis ng bahay yun. Kung umalis man, saglit lang. Paano ako makakapuslit sa bahay niya? Oo nga no, mahirap nga yan. At saka, iniisip ko din yung sinabi niya na maghanap daw ako ng trabaho. Medyo tinamaan kasi ako sa sinabi niya. Takto, wag mong dibdibin yung sinabi ng biyenan mo. Ang importante yung kayong mag-asawa, yung nakakaintindihan sa setup ninyo. Makakapagtrabaho ka pa naman kapag nakauwi na si Cherry dito sa Pilipinas. Oo, sa bagay nga. Tsaka sabi naman ni Cherry, huwag ko nga daw pansinin yung sinabi ng nanay niya. Yun naman pala teka pre, gusto mo nga pala ba ng kape? Ay, hindi na. Nagkape na ako sa bahay. Alam mo namang isang beses lang ako nagkakape sa buong maghapon. Sinadya talaga ni McCoy na magdala ng mga damit nilang mag-aama dahil plano nilang dun matulog sa bahay ng kanyang ama. Sinamantala na rin niya yun para makipag-inuman sa kaibigan. Madalas naman na silang dalawa lang ang magkaharap pagdating sa alak. Aba, malang ikaw pa ngayon ang nagyayang uminom Madalas kasi ikaw yung taya Kaya ako naman ngayon. At saka, baka ito muna yung last na iinom tayo ha. Bakit naman? Paano kasi, pati itong pag-iinom natin nasisilip ng biyenang ko. Ayoko naman na makarating kay Cherry. Baka mamaya may kasama pang paninira yon. At saka ayokong pumasok sa utak ng asawa ko na habang nagpapakahirap siya sa ibang bansa ako naman nagpapakasarap naman sa pag-inom ng alak dito. Ay, grabe naman. Sundin mo kaya yung sabi sa'yo ng asawa mo. Manap ka na lang na malilipatang bahay. Yung malayo dyan sa biyenan mo. Hindi naman ganun kadali yun. Ano yung bahay namin? Ako nagpundar nun. Tsaka, lupa ko yung kinatitirikan ng bahay ng biyenan ko. Dapat, siya yung umalis dun. Di baka mo, wala namang ibang mapupuntahan niyang biyenan mo kundi kayo lang. Oo nga, yun nga Isa pa nga yun Tsaka, alam mo pare, kahit nasa loob lang kami ng bahay namin, pakiwari ko mayroong nagmamasid sa bawat kilos ko Ganun yung pakiramdam ko. Pakiramdam mo lang yun dahil katabi mo lang yung bahay ng biyenan mo. Hindi. At saka, palaisipan sa akin kung bakit niya gustong kunin yung bunso ko. Wala naman siyang kaamor-amor sa mga bata Ay nako, wag na nga natin pag-usapan yung biyenan mo. Ano naman ang pag-uusapan natin? Di tungkol lang dyan kay Jomar. Putya pre, patay na yung tao Gusto mo pang pag-usapan? Baka bumangon yun, tapos silahin niyang paa mo habang natutulog ka. Eto naman hindi na mabiro. Pero sa totoo lang ano kaya yung dahilan kung bakit biglang nangalingasaw yung amoy ng bangkay niya? Baka hindi maayos yung pagkakaimbalsa mo. O di kaya kulang sa formalin. Parang sobra naman kasi yung amoy. Teka nga lang Tawag ng kalikasan. Sandali. Nagmamadaling tumayo si Tonyo at nagtungo sa likurang bahagi ng bahay nito. Sa may puno ng sampalok siya nagbawas. Pabalik na siya nang mapansin ng isang bulto ng taong nakatayo sa di kalayuan. Nakaitim yun na may belo ng itim na nakalagay sa ulo. Nang titigan yun ng binata, isang matandang babae pala yun. Aalisan na sana ito ng tingin ni Tonyo pero biglang binundol na matinding kaba ang kanyang dibdib. Napapalunok pa na sinulyapan niyang muli yung matandang babae at pagtingin niya sa mukha nito, gayon na lang yung sindak niya. Naging mabalasik kasi ang itsura nito. Kapapanood pa lang niya ng horror movie nung nakaraang gabi, kaya pakiwari niya yung matandang aswang na pinapanood niya
ay yung matandang tinitingnan niya ng mga sandaling yon. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Tonyo sabay karipas ng takbo. Si Makoy naman na lumalagok ng alak ng mga sandaling yon ay biglang naibuga yung iniinom na alak. Nang makarinig ng malakas na sigaw ang kaibigan, napatingin pa siya sa direksyon na tinungo nito. Takot na takot itong tumakbo palapit sa kanya. "Oh, anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw?" May matandang babae doon, tol. "Ha? Matandang babae? Sumigaw ka na ng ganyan?" Hindi lang siya basta matanda. Nakakatakot yung hilatsan ng pagmumukha niya eh. "Hindi kaya lasing ka na?" Hindi pa ako lasing. Sigurado ako sa nakita ko. Doon siya oh. Kahit tingnan mo pa. Sinamahan nga ni Makoy ang kaibigan. Pagdating nila doon, wala naman yung matandang babaeng sinasabi nito. "Oh, wala naman ah. Lasing ka na nga." Hindi, sigurado ako pre. Diyan siya nakatayo kanina eh. "Hindi kaya namalikmata ka lang? Baka guni-guni mo lang yung nakita mo." Sigurado ako sa nakita ko. Iba yung kilabot ko nung magtama yung mga mata namin kanina. "Ang mabuti pa tapusin na natin yung iniinom natin." Inakay na ni Makoy ang kaibigan na bumalik na sila. Tahimik naman itong sumusunod. Lumingon pa ito sa kinatatayuan kanina ng matandang babae. Nang bumalik sila sa kanilang mesa, nawala na rin sa isip ni Tonyo yung nakita. Hanggang matapos na sila sa kanilang iniinom. Nagpaalam na rin si Makoy na uuwi na sa bahay ng kanyang ama. Bukas na lang ulit pre ha. Bukas pa naman ng hapon kami uuwi ng mga bata eh. O sige pre. Ako na yung bahala sa mga ligpitin dito. Medyo pasuray-suray pa ang lakad ni Makoy papuntang bahay ng kanyang ama. Papasok na sana siya nang biglang may lumitaw na itim na pusa sa kanyang tabi. Napaigtag pa siya sa gula. Ay pusang gala. Akala ko kung ano ni. Akala ko matandang babae na katulad ng nakita ni Tonyo. Teka. Malas to makakita ng pusang itim eh. Binugaw ni Makoy yung itim na pusa hanggang umalis yun. Nang hindi na mahagip ng paningin ng hayop, saka siya pumasok sa loob ng bahay. Sa sofa na lang siya nahiga at maya-maya pa ay naghihilik na siya. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ng mga anak ni Makoy, ipinagpaalam ng kanyang ama na isasama lang ang mga ito sa pamamasyal. Agad naman siyang pumayag. Nagbilin lang siya na uuwi na rin sila sa hapon. Ako na lang yung mag-aatid sa mga apo ko sa bahay niyo mamaya. Baka kasi hapunin na kami sa pamamasyal eh. Ayaw ba talaga sumama? Ay, hindi na po tay. Kayo na lang pong bahala sa apo nyo. Okay, sige. Alis na kami. O mga apo, magpaalam na kayo sa tatay nyo. Isa-isa namang humalik sa pisngi niya ang mga anak. Tinanaw pa niya ang paglayo ng mga ito. Habang sakay ng segunda manong sasakyan ng nakababatang kapatid na binata pa. Abala siya sa pagtanaw sa sasakyan nang dumating si Tonyo. Oh pre, saan sila pupunta? Papasya lang ni Utol at tatay yung mga bata. Ba't hindi ka sumama? Tatawag kasi si Cherry. Nag-message kanina. Ganun ba? O paano? Alis muna ako. Kailangan mag-aanap buhay eh. Mamamasada lang ako. O sige pre, uwi na rin ako sa bahay. Doon na lang ako maghihintay ng tawag ng asawa ko. Sige, ingat ka. Tumango pa si Tonyo sa kanya bago nito pinasibat ang tricycle. Si Makoy naman ay pumasok muli sa bahay ng kanyang ama para ayusin ang mga gamit ng mga anak. Ilang sandali pa, umalis na rin siya. Malapit na siya sa kanilang bahay nang makita ang asawa ni Jomar na galing ng bahay ng biyenan. Agad siyang nagtago sa tambakan ng mga lumang gamit sa tabi para hindi siya makita nito. Dinig pa niya ang pagbabanta nito sa kanyang biyenan na mabubunyag ang lihim nito. Ha? Lihim? Ano kaya yun?
Bakit matindi ang galit ng babaeng yun sa biyenan ko? Mga katanungang naiwan sa kanyang isipan. Lalo pang naging komplikado ang lahat nang tumawag ang asawa sa kanya at gusto nito ay mag-usap sila malayo sa bahay nila. Baka raw marinig ng nanay nito. Mabuti na lang nakita niya yung biyena na umalis sa bahay. Kaya sinabi niya na hindi maririnig ang kanilang pag-uusap. Ano ba kasi yun? Pwede ba huminahon ka? Hindi tayo magkakaintindihan yan eh. Nakinig lang si McCoy sa sinasabi ng asawa sa kabilang linya. Nang sasabihin na nito ang tungkol sa nanay nito nang biglang naputol ang linya. Hello? Hello? Cherry? Nandiyan ka pa ba? Oh, bakit naputol? Nakatitig pa si McCoy sa cellphone na hawak nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Ang anak ko ba yung kausap mo? Oo. Si Cherry nga po. O anong sabi? Naputol po yung pag-uusap namin eh. Oh, akala ko ba umalis kayo? Umalis nga ako. Alam mo naman hindi ako nagtatagal sa labas ng bahay eh. Hindi na nakaimik pa si McCoy. Ang biyena naman niya ay pumasok na rin sa bahay nito. Hanggang maihatid ang mga anak ni McCoy ay hindi na muling tumawag si Cherry sa kanya. Baka nakalimutan na. Nahihiwagaan talaga ako sa gusto niyang sabihin. Maaga na niyang pinatulog ang mga anak dahil may pasok pa nga ito sa eskwela kinabukasan. Siya naman nanood muna ng TV sa sala. Dahil nalilibang sa panonood, hindi na niya namalaya ng oras. Nang patay niya yung TV saka naman niya narinig ang ingay na ginagawa ng biyenan sa kabilang bahay. Ano ba talaga kasing ginagawa niya? Gabi-gabi na lang. Walang nagawa kundi bumuntong hininga na lang si McCoy bago pumasok sa kanyang silid. Kinabukasan, nang maihatid ang anak sa eskwelahan, bumalik agad siya sa bahay nila. May plano kasi siyang pasukin at alamin kung ano ang nasa loob ng bahay ng biyenan. Ngunit sa kasamaang palad, maghapon lang na nasa loob ng bahay nito ang matandang babae. Hindi rin tumawag si Cherry. Habang naghihintay ng oras ng sundo sa mga anak, naisipan muna ni McCoy na magsibak ng kahoy. Nasa kalagitnaan na siya nang maramdaman na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya ay nakatayo sa kanyang likuran ng biyenan. Ay, kayo pala. May kailangan po kayo? Itatanong ko lang sana kung ano yung desisyon mo sa sinabi ko. Tungkol po dun sa bunso kong anak. Pasensya na po pero pareho kaming hindi payag ni Cherry. Ano ba yung ipinag-aalala niyo? Hindi ko naman dadalhin sa malayo yung bata. Nandito lang naman yung bahay ko. Araw-araw mo namang makikita yung anak mo. Mas gusto ko nga pong ako yung nag-aalaga sa anak ko eh. Gaya nga na sabi nyo, nandyan lang yung bahay nyo. Kung gusto nyo pong makita yung mga apo nyo, edi malaya po kayong magawa yung bagay na yun. Pwede kayong pumunta sa bahay namin para makita yung mga apo nyo. Hindi mo naiintindihan eh. Matanda na ako. Yung gusto ko sana, yung nasa tabi ko, yung apo ko. At saka, ayaw mo nun, makakapagtrabaho ka. Hindi mo na kailangang intindihin yung anak mo. Yung dalawang lalaki naman kaya na nila yung mga sarili nila. 2 taon na lang naman po eh. Tapos na yung kontrata ni Cherry sa amo niya sa abroad. Pag uwi niya po, ako naman yung magtatrabaho. Talaga bang ipinagdadamot mo yung apo ko sa akin? Alam niyo pong hindi yan totoo. Kayo po yung malayo yung loob sa mga anak ko eh. Ay sige, tama na. Ayoko nang marinig yung mga sasabihin mo. Gusto pa sanang sumagot ni McCoy pero binirahan na siya nito ng alis. Naiilang na lang siya sa inasal ng biyenan. Bakit bang hirap niyang paliwanagan? Kaya siguro
hindi siya makasundo ng mga anak eh. Ipinagpatuloy na lang ni Makoy ang ginagawa. Nang matapos, yung pagsundo naman sa mga anak ang kanyang inasikaso. Nang gabi rin yun, tumawag si Cherry. Sinabi nito na masyadong abala ito kaya hindi agad nakatawag. Binanggit rin nito na hindi ito matatahimik hanggat hindi sila nakakalipat. Ano ba kasi yung mabigat na rason mo? Bakit gusto mong lumipat kami ng mga bata? Sandaling tumahimik si Makoy at pinakinggan yung sinasabi ng asawa. O sige, huwag ka mag-alala. Walang magagawa yung nanay mo kung hindi ko ibibigay sa kanya yung anak natin. Oo, pangako yan. Huwag ka na mag-alala dyan. Baka mamaya may stress ka sa kakaisip. Basta, magtiwala ka lang na kaya kong pangalagaan yung mga anak natin. Maya-maya lang, nagpaalam na sila sa isa't isa bago tinapos ang tawag. Hindi pa rin niya sinabi yung dahilan niya. Ano ba kasi yung kinatatakutan niya na maaaring gawin ng nanay niya? Nang makatulog na ang mga anak, naisipan ni Makoy na magpahangin muna sa labas ng bahay. Napakaalinsangan kasi ng mga oras na yon. Nang tumingala siya sa kalangitan, wala ni isang bituin sa langit. Napatingin si Makoy sa katabing bahay. Mula sa bintana, aninag niya ang ilaw. Ha? Kandila? Ba't siya gumagamit ng kandila? May kuryente naman. Ito talagang biyenang ko. Hindi man lang inisip na baka makalimutan niya at pagmulan pa ng sunog yung ginagawa niya. Di kaya sa altar niya ginagamit? Ilang sandali muna ang pinalipas ni Makoy bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya napansin ang itim na pusa sa di kalayuan na nagmamasid sa kanya. Dahil hindi pa makatulog, nanood muna siya ng TV. Maya-maya lang, narinig na naman niya ang ingay sa kabilang bahay. Ay, tama nga yatang asawa ko eh. Mas mabuti pang lumipat na lang kami ng ibang bahay. Gabi-gabi na lang talaga. Napabuntong hininga na lang si Makoy. Tumayo pa siya at lumapit sa dingding tsaka pinakinggan ang nangyayari sa kabilang bahay. Ilang minuto rin niyang pinakinggan ang ginagawa ng biyanan. Onasyon o ritual yata yung ginagawa ng biyenang ko ah. Pero bakit? Ano ba siya? Hindi naman siya manggagamot. Lalong nahulog sa malalim na pag-iisip si Makoy. Kinabukasan, pagkatid sa eskwelahan ng mga anak, nakasalubong niya si Tonyo. Binati niya ito pero hindi tumugon ng kaibigan. Bakas ang pag-aalala nito sa mukha. Uy, bakit ganyan yung mukha mo? Hindi mo ba nabalitaan? Ha? Alin yung hindi ko nabalitaan? Yung asawa ni Jomar, wala na rin. Wala na. Ha? Anong nangyari? Sabi na kulam din daw eh. Nakakaawa yung mga naiwang mga anak. Kalilit pa naman. Ha? Anong klaseng kulam kaya yung nangyari sa kanya? Sino yung gagawa sa mag-asawa ng ganun? Basta na lang daw namaga yung buong muka tapos yung dila nabulok. Hinala ng pamilya, baka daw isa sa mga nakarelasyon ni Jomar. Grabe naman yung sinapit nilang mag-asawa. Napakalupit naman ng kung sino yung mga taong nasa likod ng pangungulam sa kanila. Mahirap na talaga panahon ngayon, pre. Hindi mo alam kung sino yung may lihim na galit o inggit sa iyo eh. Naiiling pang tura ni Tonyo. Bigla namang sumagi sa isipan ni Makoy yung tungkol sa biyenan niya. Wala sa loob na naibulalas niya yung nasa isip. Imposible. Hindi naman siguro. May sinasabi ka ba, pre? Bigla ko lang naisip yung biyenan ko eh. Di ba sabi ko nakita ko kung kausap niya yung asawa ni Jomar? Iniisip mo bang may kinalaman siya sa nangyari sa mag-asawa?
Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ang hirap ipaliwanag kasi. Nung makita ko silang nag-uusap, pareho silang galit. Meron silang pinagtatalunan. Tapos, nung huli kong makita yung babae, binabantaan niya yung biyenan ko na mabubunyag yung lihim nito. Di ba sabi mo gabi-gabi may ginagawa yung biyenan mo? Naalaman mo na kung ano? Di nga ako makatsyempong pasukin yung bahay niya Yung asawa mo, wala ba siyang binabanggit tungkol sa nanay niya? Baka may inililihim yung nanay niya kaya gusto niya kayong lumipat ng tirahan. Mahirap kasing magbintang lalo't wala naman akong pruweba. Kailangan ko munang alamin ang totoo. Di sige pre, pero mag-iingat ka ha. Tinanguan lang ni Makoy ang kaibigan. Maya-maya pa, umuwi na rin siya. Naabutan niya pa ang biyena na nasa labas ng bahay nito. Nabalitaan niya po ba yung nangyari sa asawa ni Jomar? Wala akong nababalitaan. Ano ba yung nangyari sa kanya? Wala na ho siya. Patay na ho. Ang sabi, kinulam daw katulad nung asawa. Ha? Ganun ba? Napakasama nung gumawa nun sa mag-asawa. Ni hindi na naawa sa mga anak Baka may masama silang ginawa kaya pinarusahan sila. May masama man silang ginawa, hindi pa rin tamang kumitil ng buhay. Bueno, wala na tayong magagawa pa. Patay na sila At saka, wala naman akong pakialam sa kanila. Hindi po ba kilala niyo yung asawa ni Jomar? Oo, kilala ko nga. Pero hindi ibig sabihin nun may pakialam na ako sa nangyayari sa kanila. O sige na, kung wala ka nang sasabihin, may gagawin pa ako sa loob ng bahay ko. Teka lang po. May itatanong lang po sana ako sa inyo Ano yan? Sabihin mo na kagad. Ano po ba yung ginagawa nyo gabi-gabi at maingay po kayo sa bahay ninyo? Kung ano man yung naririnig mo, huwag mo nalang pansinin. Kayo nga, hindi ko pinakikialaman Tinalikuran na siya ng kanyang biyanan. Naiilang na lang si Makoy sa inasal nito. Hindi daw nangingialam. Anong tawag niya sa pangingialam na wala akong trabaho? Pumasok na rin si Makoy sa bahay niya. Inabala na lang yung sarili sa gawaing bahay. Ang hirap talaga kapag nasa bahay lang. Nakakainip kapag wala kang gagawin, no? Nang sumunod na araw, sem break na ng kanyang mga anak sa eskwela. Nilambing siya ng mga ito na doon muna sila sa kanilang lolo. O siya, sige. Pero magpakabait kayo doon ha. Huwag kayong pasaway. Sabay-sabay naman na sumagot ng opo ang tatlong mga bata. Tuwang-tuwa rin ng mga ito na napapatalumpa. Palabas na sila ng bahay, dala ang mga gamit nang lumabas bigla ang biyena ni Makoy. Saan mo dadalhin yung mga bata? Sa bahay lang po ni tatay. 2 linggo po kasing walang pasok yung mga bata kaya dun muna sila. Dadalhin mo yung mga bata sa bahay ng tatay mo para makalibre ka sa pag-aalaga, ganun ba? Hindi po ganun ang intensyon ko. Gusto ko lang pong samantalahin na bakasyon para makasama nila yung lolo at tiyuhin nila. Total naman pinapaako mo na sa iba yung pag-aalaga sa mga anak mo. Bakit hindi ka nalang magtrabaho? Nay naman, ayan na naman po kayo Huwag niyo po sanang laging ipamumukha sa akin yung kawalan ko ng trabaho. Bago pa po mag-abroad si Cherry, naitaguyod ko na ng maayos yung pamilya ko. Nabibigay ko naman yung gusto nila. At higit sa lahat, nabigyan ko sila ng maayos na bahay. Kaya nga po may sarili kayong bahay ngayon, no? Abay, sinusumbatan mo ba ako dahil sa bahay na tinitirhan ko? Kung gusto mo lamunin mo na. Nay, yung sa akin lang naman po, digilan nyo na yung pagpapamukha sa akin na wala akong trabaho. Kaya pinamumukha mo rin sa akin yung pagtira ko sa bahay na yan. Huwag po sana tayong magtalo sa harap ng mga anak ko, pwede? Saka na po tayo mag-usap, ihatid ko na po yung mga bata. Mabilis na tinalikuran na ni Makoy at ng mga bata ang matandang babae bago pa ito may masabi. Kung lilingon lang sana si Makoy,
nakita sana niya ang nanlilisik at nagbabantang tingin ng kanyang biyenan habang tinatanaw sila palayo. Pagdating sa bahay ng kanyang ama, tuwang-tuwa ang mga anak niya at nag-uunahan pa sa pagmano sa kanilang lolo. Pagkatapos, pinapaglaro na muna niya ang mga anak sa kanilang pinsan para makapagsarilinan silang mag-ama. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tay, okay lang ba na yung asawa ko yung nagtatrabaho at ako nasa bahay lang? Nakakaintindihan naman kayo ng asawa mo sa ganyang setup, di ba? Di, walang kaso yon. At saka, naging responsable ka namang asawa at ama nung hindi pa nag-a-abroad si Cherry. Asawa mo lang kasi yung mataas yung ambisyon sa buhay eh. Paano tay? Nagtalo kasi kami ng biyenan ko kanina eh. Hindi lang pala kanina, halos lagi-lagi. Pinamumukha niya sa akin lagi yung kawalan ko ng trabaho. Bakit ba ang hilig mangelam ng biyanan mo sa iyo? Noon pa talaga hindi ko na gusto yung ugali niyan eh. Mabuti pa yung nasira niyang asawa, mabait at kasundo lahat. Kahit ata mga anak niya malayo yung loob sa kanya. May naikwento po ba sa inyo yung biyenan kong lalaki nung nabubuhay pa siya tungkol sa asawa niya? Hindi naman siya nagkukwento tungkol sa asawa. Itinuring na daw niyang patay yung asawa niya. Kasi po tay, tuwing gabi, may kung anong ginagawang ingay yung biyenan ko. Nakakabulaho na po minsan eh. Bakit? Ano bang ingay yon? Minsan po, naririnig kong parang nagdarasal ng kung anong lingwahe. Matagal na ba niya yung ginagawa? Oo, nandito pa po si Cherry. Sinabihan na nga po yun minsan ng asawa ko nung nandito siya. Ay nako, kakaiba talaga yung babaeng yon. Ay teka, maiba ko. Tungkol sa kawalan mo ng trabaho. Pwede ka naman magtrabaho kung gusto mo talaga. Iwan mo na lang dito yung mga bata. Mas gusto po kasi ni Cherry yung ako mismo yung nag-aalaga at tumitingin sa mga bata tay. Pero kapag po tumawag, sige, babanggitin ko rin sa kanya. Sinabi rin niya sa tatay niya yung kagustuhan ng asawa na bumukod sila. Binanggit na rin niya yung tungkol sa kagustuhan ng kanyang biyenan na kunin ang bunso niya. Ay nako, wag mo na lang pansinin yung biyenan mo. Pero kung sakali na gusto niyong umalis sa bahay niyo wag na kayong umupa ng bahay. Dito na lang kayo umuwing mag-aama. Sige po tay, pag-iisipan ko po. Pag-uusapan na rin namin ni Cherry. Nang gabing yon, umuwi si Makoy sa kanilang bahay. Nagpaalam siya sa mga anak na kinabukasan na babalik. Hindi kasi maaaring walang tao sa bahay nila. Mayroon din kasi siyang kailangang gawin. Habang nag-aayos nga sa sala ng bahay niya, nakarinig siya ng kumusyon sa labas. Galit na galit yung boses na naririnig niya habang tinatawag ang biyenan niya. Sino kaya yung mga yon? Anong ginawa sa kanila ng biyenan ko? Bahagya niyang binuksan ang bintana sa may sala para makita kung sino yung mga nag-iiskandalo ng ganoong kaaga. Pagsilip niya, isang may edad na babae ang pinipigilan ng isang may kabataang babae. Parehong umiiyak ang mga ito at bakas ang matinding galit. Lumabas naman na ang kanyang biyena na mas galit pa sa mga dumating. Lalong nagwala ang may edad ng babae nang makitang lumabas ang biyena niya. Dinig na dinig ni Makoy nang sabi ng mga ito na isang mangkukulam ang kanyang biyenan. Kinulam di umano nito ang asawa. Para namang itinulo si Makoy sa kanyang kinatatayuan habang patuloy sa pakikinig sa nagaganap sa labas ng bahay. Huwag kayo mag-iskandalo rito! Hindi ko alam yung mga binibintang niyo! Kapag hindi pa kayo umalis, magpapatawag ako ng mga tanod! Hindi naman nagpatinag ang mga ito. Lalo pa silang nagwala at kung ano-ano pa yung mga binibitiwang salita ng mga ito sa biyenan ni Makoy. Tumagal din ng halos 30 minutos bago umalis ang mga taong sumugod sa kanyang biyenan. Totoo kaya yung ibinibintang nila sa biyenan ko? Yun ba yung ginagawa niya tuwing gabi?
Samut-sari ang laman ng isip ni McCoy na mga sandaling yon. Nawalan na rin tuloy siya ng ganang gumawa sa bahay niya. Kailangan kong makausap si Cherry. Siya lang ang makakasagot sa lahat ng tanong ko. Agad siyang nagtipa sa kanyang cellphone. Kahit hindi man mabasa agad ng asawa ang mensahe niya. Mabatid lang nito na gusto niya tong makausap ng masinsinan. Hindi ako matatahimik lalo na ngayon kapag hindi ko malalaman yung totoo. Lumapit si McCoy sa may bintana at sumilip. Nakita niyang paalis ang biyenan niya. Biglang kumabog na mabilis ang kanyang dibdib nang maisip na pasukin ang bahay nito habang wala ito. Hindi naman siguro ako mahuhuli. Bahala na. Lumabas siya ng bahay. Palingalinga pa siya sa kanyang paligid. Nang matiyak na walang tao, dali-dali niyang kinuha ng duplicate key. Hindi yun alam ng biyenan niya. Siya kasi ang inutusan nito na bumili ng padlock. Wala itong kalam-alam na kinuha niya ang isang susi. Wala naman akong balak magnakaw eh. May gusto lang talaga akong malaman. Nang makapasok sa loob ng bahay, bumungad agad sa kanya ang isang maliit na altar. Maraming kandila ang nakasindi na may iba't ibang kulay at laki. Nanunot din sa kanyang ilong ang pinaghalong kandila at herbal. Inilibot pa ni McCoy ang kanyang paningin sa buong paligid. Wala ni isang gamit ang naroon maliban sa munting altar. Humakbang siya palapit doon. Nakita niya ang isang napakapangit na marusing na manika. Mayroon din mga iba't ibang laki ng karayom. May mga maliliit pang mga garapon na ang laman ay mga iba't ibang insekto. Mayroon ding itim na aklat. Nang buklatin niya, hindi naman niya maunawaan ang mga nakasulat. Agad na rin niyang binitiwan yon. Noon lang din niya napansin ang mga kandila sa sahig. Nakapaikot yon at walang sindi. Para saan ang mga ito? Gamit ba ito sa pangungulam? Pakiramdam ni McCoy nang lalaki ang kanyang ulo sa revelasyon na yon na kanyang natuklasan. Kailangan ko nang umalis. Baka dumating na yung biyenan ko. Akbang-hakbang na siya sa may pintuan nang may mapansin siya sa altar. Mga larawan ni Jomar at ang asawa nito. May iba pang larawan na naroon na hindi niya kilala. Napansin rin niya ang ilang garapon sa may istante na malapit sa altar, na may mga nakalagay na mga buhok. Kaninong mga buhok to? Bakit may tulo na kandilang lahat ng larawan? Lalong nadagdagan ng takot ni McCoy sa mga nakikita. Nang makarinig ng mga kaluskos na wala sa tinitingnan ng kanyang atensyon, napatitig siya sa itim na pusa na biglang lumabas sa kusina ng bahay. Ay, tinakot mo ko doon, Muning ah. Akala ko kung ano ni. Alaga ka ba ng biyenan ko? Nakatitig lang sa kanya ang pusa. Maya-maya, naisipan na ni McCoy ang lumabas ng bahay na yon. Nasa loob siya ng bahay niya nang makarinig ng ugong na paparating na tricycle. Pagsilip niya, ang biyenan niya na nga ang sakay noon. Mukhang galing sa palengke ito dahil sa mga dalang ulam. Lagi siya nagmamadali sa pag-uwi. Dahil kaya nag-aalala siya na may pumasok sa bahay niya at matuklasan ng mga tinatago niya. Biglang napatras si McCoy sa tabi ng bintana nang biglang lumingon ng biyenan. Hindi naman niya siguro ako nakita. Pilit na pinapakalma ni McCoy ang kanyang pang kumakabog na dibdib. Bago dumilim ay umalis na rin siya sa bahay niya. Gustuin man niyang doon matulog, parang hindi na naman siya matatahimik dahil sa nakita sa bahay ng biyenan niya. Malapit na siya sa bahay ng kanyang ama nang tumawag ang asawa. Agad naman niyang sinagot yon. Tinanong nito kung ano ba yung mahalagang itatanong niya. Tumigil muna sa paglalakad si McCoy para makapag-usap sila ng maayos. Kasi gusto ko lang malaman kung ano yung itinatago ng nanay mo. Pumasok ako sa bahay niya kanina eh. Ano yung nasa altar na nakita ko?
May mga larawan pa't manika. Para saan yun? Sandaling tumigil si Makoy sa pagsasalita para mapakinggan ang sinasabi ng asawa sa kabilang linya. Shock ang rumihistro sa buong mukha ni Makoy nang marinig ang kumpirmasyon sa asawa. Dagdag pa nito, matagal nang tumigil ang nanay nito sa ginagawa. Yun din umano ang dahilan para iwan nila ito ng kanilang tatay. Marami pang sinabi ang asawa sa kabilang linya, pero isa lang ang rumihistro sa utak ni Makoy. Ang katotohanan tungkol sa biyenan niya. Matagal nang tapos ang pag-uusap nilang mag-asawa ay nakatayo pa rin si Makoy sa tabi ng kalsada. Tulala at tila tuliro pa rin sa nalaman. Nadaanan pa siya ni Tonyo na pauwi na galing pamamasada. Blankong tingin lang yung ibinigay niya rito. Uy pre, bakit nandiyan ka? Hindi umimik si Makoy sa tanong nito. Tinitigan pa siya nitong maigi bago natatawang nagsalita. Alam mo pre, para kang bangag. Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang tinira mo, katol? Ha? Wala pre. Uuwi ka na ba? Pwede bang sumakay? Para kasing nanginginig yung mga tuhod ko eh. Tiningnan naman siya na may pagtatakaan ng kaibigan dahil abot tanaw na lang naman ang bahay ng tatay nito. Katunayan, ilang hakbang na lang ay naroon na siya sa kanila. Napapakamot pa ito sa ulo habang pinagmamasdan ng pagsakay niya sa tricycle. Pre, mamaya inom tayo ah. Mukhang mabigat yung dinadala mo eh. Ako na sagot. Malaki naman ang kinita ko ngayon eh. Tanging tango lang ang itinugon ni Makoy sa kaibigan. Sa tapat mismo ng pintuan ng bahay ng kanyang ama, ibinaba siya ni Tonyo. Salamat pre ha. O sige, mamaya na lang. Huwag ka maglala pre. Mamaya lusaw na yung anuman niyang pinagdadaanan mo. Kapag uminom tayo. Tumango lang uli si Makoy sa kaibigan bago pumasok sa loob ng bahay. Nang salubungin siya ng mga anak ng yakap, kahit papaano ay naibsan ng takot sa kanyang dibdib. Naisip niya kailangan niyang magpakatatag para sa kanila. Kung hindi pa kumatok si Tonyo, hindi pa maaalala ni Makoy na nagyayaya nga pala ang kaibigan na uminom sila. Susunod na lang ako pre. Patutulugin ko lang yung mga bata. Okay sige. Bibili pa naman ako ng ihaw-ihaw sa kanto para pulutan natin eh. Nang umalis ang kaibigan, pinuntahan muna ni Makoy ang mga anak sa silid. Naglalaro pa ang mga ito. Hayaan mo muna silang maglaro. Maaga pa naman eh. Ako nang bahalang magpatulog sa kanila. O sige po tay. Punta lang po ako kina Tonyo ha. Tinanguan lang siya ng ama. Lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa maliit na mesang inihanda ng kaibigan. Nasa ibabaw na rin ang isang bote ng alak. Umupo muna siya sa plastik na upuan habang hinihintay ang kaibigan. Maya-maya dumating na rin ito. Oh, kanina ka pa ba rito? Ngayon lang. Oh, ang dami mo namang biniling pulutan. Minsan lang naman tayo magpulutan ng ganito eh. Madalas puro tigpipisong titsirya at mani yung pulutan natin, di ba? Purgang-purga na ako dun eh. Natawa lang si Makoy sa pakengkong na sagot ng kaibigan. Mukhang okay ka na. Hindi ka tulad kanina. Nabigla lang ako sa nalaman ko kanina. Oh, bakit? Ano bang nalaman mo? Hindi ko alam pre kung paano ko sisimulan. Okay sige, mamaya na. Teka, may iba muna ako. Baka makakalimutan ko pang banggitin sa iyo eh. Yun nga palang biyenan mo, nakasalubong ko, ngayon lang. Grabe ang sama ng tingin niya sa akin. Parang manlalamon. Nako pre, iwasan mo siya hanggat maaari. Ha? Bakit naman? Tungkol sa kanya yung natuklasan ko eh. Nalaman mo na yung lihim niya? Mabagal na tumango si Makoy habang binabalikan sa isip ang mga nakita sa bahay ng biyenan. Nakakilabot pre.
Hanggang ngayon nga tumatayo pa yung mga balahibo ko. Kinumpirma rin ni Cherry yung tungkol doon. Bakit? Ano ba natuklasan mo? Sabihin mo na pre. Huwag ka nang pabitin dyan. Pati tuloy ako kinikilabutan na rin hindi mo pa nga sinasabi. Sige, makinig ka pre ha. Yung biyenang ko, isa siyang mangkukulam. Napamulagat ng gusto ang mga mata ni Tonyo at wala sa sariling tinungga ang baso na may lamang alak. Napapangiwi pa ito sa pait. Ano ka mo? Mangkukulam si Aling Conching? Mangkukulam yung biyenan mo? Huwag kang maingay pre, baka may ibang makaalam. Di ba dapat ipinapaalam na natin sa mga tao? Oo nga, pero hindi naman lahat ng tao naniniwala sa mga kulam . Saka sabi ni Cherry, patagal na raw tumigil yung nanay niya. Pero may palagay akong hindi pa siya tumitigil sa ginagawa niya . At may palagay rin ako na siya rin yung kumulam kay Jomar at sa asawa nito. Nakita ko kasi yung mga larawan nila sa bahay ng biyenang ko . May sumugod rin sa kanya na 2 babae na galit na galit. Delikado pala yung biyenan mo. Baka mamaya ako na yung isunod niya. Lagi kasing sama ng tingin niya sa akin . Sunod-sunod ang ginawang paglagok ng alak ni Tonyo dahil sa biglang pagragasan ng takot. Hindi niya yung gagawin. Wala ka namang ginawa sa kanya . Iwasan mo na lang siya. Baka galit siya sa akin kasi magkaibigan tayo. Meron kayang pangontra sa mga ganyan? Mali ko. Naririnig ko lang naman kasi yung mga kulam na yan . Oo nga pala. Hindi ba natin ipapaalam yung hinala mo sa pamilya ni Jomar? Wala naman akong ebidensya . Kaya siguro ilihim na lang natin. Wala na rin naman tayong magagawa . Patay na yung mag-asawa. Ilang sandali pa, iniba na nila ang kanilang pinag-uusapan. Isang bote lang ang kanilang ininom at tinapos na nila. Yung biling ko pre ha, huwag mo kakalimutan. Oo pre, iwasan ko na lang yun hanggat maaari yung biyanan mo. Nang gabing yon, kahit may tama ng alak, hindi kagad dalawin ng antok si Makoy. Pabiling-biling lang siya sa higaan niya. Mag-uumagana nang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang hilahin na siya ng antok. Kinabukasan, maaga ring lumabas si Tonyo para mamasada ng tricycle. Hindi niya akalain ang unang pasahero niya ng araw na yon ay si Aling Conching. Ihatid mo ako sa palengke. Saan nga po kayo? Bingi ka ba? Sabi ko sa palengke mo ako ihatid. Opo, sige po. Natataranta pang pinasibad ni Tonyo ang tricycle niya. Dahil nakatutok ang paningin sa daan, hindi niya napansin ang kakaibang titig ni Conching sa kanya. Nakahinga lang ng maluwag si Tonyo nang makarating sila sa palengke. Nang makapagbayad si Conching, pinasibad na ng binata ang kanyang tricycle palayo. Masyado naman siyang nagmamadali. Para siyang takot na takot . Hindi kaya... Isang imbing ngiti ang sumilay sa labi ng matandang babae bago ito pumasok sa pamilihan. Samantala, muling nagkausap ang mag-asawa tungkol sa biyenan ni Makoy. Nakikinig lang muna siya sa sinasabi ng asawa sa kabilang linya bago siya magsalita. Bakit mo nga ngayon mo lang sinabi ang bagay na ito? Kaya pala, iba yung pakiramdam ko kapag nasa malapit lang yung nanay mo . Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na iuuwi yung mga bata sa bahay na yon. Ayokong mapalapit sila sa lola nilang mangkukulam. Ngayon ko lang din napagtanto ha. Kaya pala gusto niyang kunin yung bunso natin para siguro isunod niya sa yapak niya. Hindi na naitago pa ni Makoy yung nararamdaman niya habang kausap ang asawa. Kahit sino naman sa kalagayan ko hindi matutuwa na magkaroon ng mangkukulam na biyenan. At isa pa pala, hindi na magbabago yung nanay mo kasi hanggang ngayon ginagawa pa rin niya yung pangungulam. Nang matapos ang pag-uusap nilang mag-asawa, hapong-hapo na napaupo na lang si Makoy. Umuwi muna siya ng araw na yon sa bahay nila. Naabutan niya pa ang biyenan niya sa labas ng bahay nito.
Kailan uuwi ang mga bata rito? Baka doon po muna sila sa bahay nila tatay. Ano? Alam ba yan ng anak ko? Oo, nag-uusap na po kami. Pumayag siya na doon muna yung mga anak namin. Hindi ako naniniwala. Anong dahilan mo bakit mo gusto mong ilayo ang mga bata rito? Ha? Nagtagisan sila ng titigan. Nanlalaki ang mga mata ng biyenan niya habang nakatitig sa kanya. Hindi matagalan ni Makoy ang pagtitig nito, kaya ibinaling na lang niya ang tingin sa ibang direksyon. Bakit hindi ka sumagot? Anong dahilan mo? Bala ko na po kasing magtrabaho. Kailangan ng mga bata na mag-aasikaso sa kanila habang wala ako. Mataman siyang tinitigan ng kanyang biyenan, para bang sinusuri nito ang katotohanan sa kanyang sinabi. Sa tingin mo kaya ay mapaglalalangan mo ako, ha? Alam kong may iba ka pang dahilan. Malamang na-impluwensya ang kanang kaibigan mong si Tonyo, no? Lubayan niyo po ang kaibigan ko, ha? Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Bakit? Totoo naman, ha? Imbis na ipunin mo yung ipinapadala sa iyo ng anak ko, pinangiinom niyo pa. Wala ka talagang kahihiyan. Imbis na ikaw ang magtrabaho, anak ko ang nagpapakakuba sa ibang bansa. Tama na po. Nire-respeto ko po kayo dahil kay Cherry. Huwag niyo naman pong ubusin yung pasensya ko. Mabuti nga para makita ng anak ko yung tunay mong kulay. At yung kaibigan mo, ha? Titiyakin kong may kalalagyan siya. Tinalikuran na ni Makoy ang pagtatalak ng biyenan niya. Pumasok na siya ng bahay niya. Kinuha lang niya ang mga mahalagang gamit nila. Babalikan na lang niya ang iba pang gamit. Paglabas niya, wala na ang biyenan niya. Namataan naman niyang paparating na ang kaibigan. Oh, dali. Isakin mo na yan dito. Buti may inihatid akong malapit dito sa inyo. Buti nga, marami-rami rin to. Nang makaalis ang dalawa, saka naman lumabas ng bahay si Kunching na kulang na lang mag-apoy ang mga mata habang nakatitig sa papalayong tricycle. Malimit pa ring umuwi si Makoy sa bahay niya at unti-unti na ring dinadala ang kanilang mga gamit sa bahay ng kanyang ama. Sa ilang beses na pagpunta niya, hindi niya nakikita ang biyenan. Hindi siya sigurado kung wala ba ito o nasa loob lang ng bahay nito. Minsan, natulog siya sa bahay niya dahil inabutan siya ng malakas na ulan. Halos 10:00 na ng gabi tumila ang ulan. Narinig na naman niya ang ingay nito. Natitiyak na niya na ritual ng pangungulam ang ginagawa nito. Sino naman kaya yung kinukulam niya? Hanggang kailan siya gagawa ng kasamaan? Habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang naririnig niyang ingay sa kabilang bahay. Nagtalakbong na lang si Makoy ng kumot at hindi na pinansin ang naririnig. Kinabukasan, hindi pa nagliliwanag ay umalis na siya ng bahay. Simula nang lumipat silang mag-ama sa bahay ng kanyang tatay, pakiramdam ni Makoy na wala ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Ilang araw na ring napapansin niya na hindi namamasada ang kaibigan. Lagi niya kasing nakikita ang tricycle nito na nasa garahe lang. Naisipan niyang puntahan ito pagkahatid niya sa mga bata sa eskwelahan. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang kalagayan nito. Oh, pre, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko nga alam, pre. Basta pagising ko, masama na yung pakiramdam ko. Akala ko tatrangkasuhin lang ako Kaya uminom ako ng gamot. Pero parang lalo pang lumala Pinagmasdan pa ni Makoy ang mga butlig sa buong katawan nito. Pumipintig-pintig pa yon at may nana sa loob. Malaki na rin ang ibinagsak ng katawan nito. Mabuti pa, pre. Dali na kita sa ospital. Hindi doktor ang kailangan ko, pre. Sabi ng mga magulang ko baka nakulam ako. Sinusundo na nila yung magaling na manggagamot na kakilala nila. Sana dumating na sila. Ayoko pa mamatay, pre. Ayoko pa mamatay. Walang masamang mangyayari sa'yo, pre. Wala. Manalig ka lang. Malalampasan mo rin yan.
Tingin ko pre yung biyenan mo yung may gawa nito eh. Siya lang ang may matinding galit sa akin eh. Yan din ang palagay ko. Sige, pupuntahan ko siya ngayon. Hindi ako papayag na itulad kanya sa mga naging biktima niya. Magbabayad siya ng mahal. Bago pa nakapagsalita si Tonyo, mabilis nang tumalikod si Makoy. Kinabahan naman siya sa maaring gawin ng kaibigan sa biyenan nito. Galit na sinugod ni Makoy ang bahay ng biyenan niya. Halos mawasak na ang pinto nito ngunit hindi man lang siya pinagbuksan. Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Huwag mong idamay ang kaibigan ko! Wala siyang ginagawang masama sa iyo ah! Kung matapang ka, lumabas ka! Ako ang gantihan mo! Di ba sa akin ka galit? Sinipa pa ni Makoy ang pintuan sa sobrang galit na nararamdaman. Maya-maya umalis na rin siya. Binalikan niya ang kaibigan. Lalong lumala ang kalagayan nito. Pati mukha ay tinubuan na rin ng mga butlig na may nana. Para tuloy gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit lumala ang kalagayan nito. Kaya mo yan pare. Huwag kang susuko. Tandaan mo, hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Ngumiti lang sa kanya ang kaibigan. Pati pagsasalita ay naapektuhan na rin ng kakaibang sakit na dumapo rito. Pinalabas muna sila ng manggagamot. Sabi nito, masyadong malakas ang kumulam rito. Pero lahat daw ay gagawin niya. Kapag daw hindi nakuha sa pakiusapan ng mangkukulam rito, ibabalik daw nito ang kulam sa taong yon. Habang naghihintay sa labas, dumating din ang kanyang ama. Niyaya niya itong lumabas sila ng bahay para hindi marinig ng mga magulang ni Tonyo ang kanyang sasabihin. Kumusta anak si Tonyo? Ayun po, ginagamot pa po siya ng manggagamot. Kinulam nga kaya siya gaya ng sinabi ng kanyang mga magulang? Totoo po. At kilala ko rin kung sino yung kumulam sa kanya. Ha? Kilala mo? Sino? Yung biyenan ko po. Yung biyenan mo? Mangkukulam yung babaeng yon? Tama po yung narinig niyo, Tay. Kailan ko lang din po nalaman eh. Siya rin po yung kumulam kay Jomar at sa asawa nito. Inamin na rin sa akin ni Cherry. Yun din daw yung dahilan ng paglayo nilang mag-aama doon. Ay grabe yung matandang yun ah. Nagpatira tayo ng kampo ng dilim sa mismong lupa natin. Sandali, palalayasin ko siya. Humanda siya sa akin. Galit siya sa akin kaya pati si Tonyo dinamay niya. Kailangan natin paalisin yung babaeng yun sa lupa natin. Bumalik na lang siya sa pinanggalingan niya. Baka po kaya lalong lumala si Tonyo kasi sinugod ko siya kanina. Mabuti pa pong hintayin muna natin bumuti si Tonyo bago tayo gumawa ng hakbang laban dun sa kanya. Hindi umimik ang ama ni Makoy, pero kita sa anyo nito ang tinitimping matinding galit. Buong magdamag na ginamot ng manggagamot si Tonyo. Walang tigil ang ginagawa nitong orasyon para labanan ang kulam sa binata. Para itong nakikipagdigma sa hindi nakikitang kalaban. Hindi rin natulog si Makoy. Nanatili siyang nasa tabi ng kaibigan hanggang bumuti na ang lagay nito. Humupa na ang mga butlig na may nana sa buong katawan nito. Umaliwalas na rin ang mukha nito. Bakas na lang ang pagod sa mukha. Sinabi ng manggagamot na ayaw makipagkasundo ng taong kumulam kay Tonyo. Wala siyang pagpipilian kundi ang ibalik ang sumpa niya rito. Magaling yung manggagamot. Natalo niya kasi yung biyenan mo. Sayang nga lang po't marami siyang nasirang buhay. Sana, nung pa natin siya napigilan eh. Wala na tayong magagawa pa. Ang mahalaga, nailigtas natin ang kaibigan mo. Ano na kaya ang nangyayari sa biyenan ko? Kaya nga natin siya pupuntahan eh. Hindi na siya pwedeng tumira sa lupa natin. Nang dumating sila sa bahay ng biyenan niya, nasa labas na ang mga gamit nito. Lumabas ito ng bahay. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na mababakas ang dating tapang sa mukha nito. Malamlam na rin ang mga mata kapag tumititig. Nagulat pa ang mag-ama nang makitang puno ito ng sugat sa buong katawan. Tila nangihina. Aalis na ako.
babalik na ako sa pinanggalingan ko. Ikaw na sana ang bahala sa anak ko at sa mga apo ko. Nagkatinginan pa silang mag-ama. Ang galit na nararamdaman nila kani-kanina ay tila biglang naglaho. Nakaramdam na sila ng awa rito. Batid kasi ni Makoy na wala ng ibang makakasama ito kapag bumalik ito sa probinsyang pinanggalingan niya. Hindi ako hihingi ng kapatawaran sa mga ginawa ko dahil alam kong walang kapatawaran yon. Ako rin ang kumulam kay Jomar sa utos ng kanyang asawa. Dala ng sobrang selos kaya niya yun nagawa. Nagsisisi siya ngunit tuli na ang lahat. Kinulam ko siya kasi pinagbantaan niya kung ipagkakalat ang lihim ko. Walang masabi ang mag-ama sa pagtatapat ng biyenan niya. Nang humakbang ito paalis, tingin dito ni Makoy ay lalong tumanda ang itsura. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyan nang bumalik ang lakas ni Tonyo. Kasalukuyan silang nag-uusap nito. Kinwento kasi ni Makoy ang nangyari sa biyenan at ang pag-amin nito. Ngayon alam na nating siya pala talaga yung kumulam sa mag-asawa. Hindi na naawa kahit man lang dun sa anak eh. Wala talagang puso yung biyenan mo. Alam mo pare, may bahagi sa akin na nalulungkot pa rin. Alam ko kasing mag-isa na lang yung biyenan ko eh. Eh paano kung bigla siyang nawala? Nako, bagay lang yun sa kanya. Parusa na yun. Sa dami ba naman ng kinulam niya eh. Hindi siya dapat kinakaawaan. Yung kawawa, yung mga biktima niya. Sa bagay nga, tama ka dyan pre. Alam ko na matindi ang galit mo sa kanya, kaya hindi ko sasabihin na patawarin mo siya. Pero ako, sa kabila ng mga ginawa niya, gusto ko pa rin siyang patawarin eh. Siya pa rin kasi yung nanay ng asawa ko at lola ng mga anak ko. Hindi ko na yung mababago pa. Ang bait mo talaga pre. Sa ating dalawa, ikaw yung may pinakamalambot na puso at mahaba yung pasensya. Kaya nga, natagalan mo yung ugali ng biyenan mo eh. Kailangan eh. Gaya nga ng sabi ko eh, nanay siya ng asawa ko at lola ng mga bata. Kaya ikaw pre, kapag nag-asawa ka, kilatisin mo rin yung magiging biyenan mo. Nako, wala na akong balak mag-asawa. Nakakatakot kasi. Baka mamaya mangkukulam din yung mahanap kong biyenan. Napuno ng tawanan ng kwentuhan nilang magkaibigan. Hindi na rin bumalik sa dati nilang bahay si Makoy. Naisipan na rin niya na paupahan ang bahay niya at bahay ng kanyang biyenan. Nanatili na lang sila sa bahay ng kanyang ama habang hinihintay ang pagbalik ng asawa. Ang asawa naman niya at kapatid nito na nasa ibang bansa rin ay maluwag na tinanggap na maaaring hindi na nila makita pa ang kanilang ina. Kahit kasi sila, hindi matanggap na isang mangkukulam ang ina nila. Hanggang sa kasalukuyan, wala na silang naging balita pa kay Aling Kunching. Wakas!